tungkol doon sa tinatawag na cancellation. So being a teller, so meron kang alam. Good afternoon po. Ako po si Sinaida Salvador, 23 years Lotto teller. Okay, saan po kay Lotto Teller, ma'am? Makati po. Sa Makati. Okay. Nagsalita kanina si Mr. Robles tungkol Sir, sa cancellation? yung mga previous years, meron pong nangyaring ganyan kasi mismo ako yung nakakita nun. Yung isang checker sa accounting, nakita nga na meron parang gano'n na nag-fake, nagka-cancel, pero yung naka-insert na ticket sa ilalim is not good ticket. Ngayon, ang problema po namin, hindi naman po lahat. Ilan ang mga Lotto outlets? Kumbaga, dapat hindi nila lahat. So you admit na meron talagang ganon? Meron na nangyari noon. Matagal na yun eh. Mga alam ko nasa ano pa yun kami, Quezon City. How long was it, ma'am? Ilang taon na nakaraan? 2005, 2007. I think ganun. So after 2005, wala na kayo alam na nangyari? Wala na akong narinig. Ano pero sabi nila, meron daw din pang nangyayari, may nagre-reklamo pa. Ngayon, ang ano ko lang po, hindi naman po lahat ng tellers ganun. Kumbaga, marami po kami. Kung lalahatin, katulad niyan, meron, ako naranasan ko yun eh, 240. Ang sahod ko 400, minus 240. Diba? Ano na mangyayari? Bali, ang machine po ngayon, napaka-sensitive. Tapos meron pong mga, minsan may mga errors po na hindi namin kaya. Hindi namin kayang anuhin eh. Kumbaga wala kaming... Beyond your control. Wala kaming control doon. Katulad doon sa mga printer error, sa mga thermals, yung mga scanner error. Ewan ko kung alam na nila yun, yung loob ng glass cleaner, pag yun nalagyan ng alikabok, pag once nagpasok ka ng card, pag akyat ng alikabok, babasahin nyo kung saan siya tumapat. Ganon minsan ang nangyayari doon sa mga ticket na binabasa ng ibang amount. Okay. And because of that, nagkakaroon ng cancellation. Opo. I mean, kayo ay, yung sinasabi kanina ni Ms. Javier, hinigpitan hanggang sa ma-terminate. Kayo sa kontata. Nung nagtanong naman po ako nung nakaraan sa accounts, tinanong ko po yan, ang sagot sa akin ay, yung one day po na, ay yung kumbaga pag lagi na lang daw nagka-cancel, yung sa cancellation naman po, medyo hindi naman sila, kumbaga, kami yung magsasuffer. Sa cancellation kayo po magsasuffer? Oo, magsasuffer. Na ibabawas po sa sweldo nyo? Bawas sa amin yun. Kasi hindi rin naman i-carry lahat ng ng agent eh. Katulad na, meron akong, kasi may mga GCs po ako ng mga tellers. Meron doon, 6,700 inabonohan niya. Meron 1,002. May mga records po ako noon. May mga, yun nga po ang hirap po doon sa mga, yung printer error, yun ang hindi namin kaya. Pero yung kunyari, nagmamanual lang kami, magkakamali kami. Pwede namin sagutin yun. Pero yung mga printer error, yung mga thermal error, ang hirap hindi namin control. Wala kami control doon eh. Okay. So, 23 years po akong teller, pero ngayon lang ako nakaranas ng ganyang kalalaking So, Mr. Robles, aware kayo doon? Yung sinasabi po ni Ms. Salvador? Yung mga Bagong-bago po yung ating PLS at we have referred the matter to them. At yung pong mga sinasite namin po ay nakadokumento po which prompted us. Yun pong sinasabi nyo ay we will have to look into yung isolated cases na yun. Pero ang nakita namin talaga, without even checking yung maliliit po, yung wholesale cancellation po. Yung po ang meron po namin nakita. We got the top 10, tapos nangyayari lang po yung cancellation sa 2D and 3D lang po. No po. Well, it's arguable, pero yung pong tinignan namin, ang majority po lang, nakita nyo 6 digits hindi nagkakamali. Meron po yun yung tinignan namin, bakit ka nagkakamali sa 2D and 3D? Sa 6D hindi ka nagkakamali. Wala ho, 0 ang 2D, 3D. Kasi malaki ho ang premyo ng 6D. Hindi ho kayang labanan yon. Yun ho ang naging explanation over the years. So yun ho talaga ang naging reason namin. Yung mga, kita nyo, 14,000 yung cancellation, 9,000 yung pumasok. Paano naman ho yun? So yun ho, indicative na yun na yung ng 4D tsaka 6D hindi nagkakamali. Bakit doon namumukod tangi lang ho doon sa 2D and 3D? Ms. Javier?
GM, may we suggest po na yung mga grabe po yung cancellation, di dapat po yung sila ang tiniterminate at saka po sila na lang po yung binablock, pero wag naman po yung lahat kasi yung mga iba naman po talaga kami ho, takot at takot kami ngayon mag-cancel po. Ihilingin na lang po namin sana na kung may kasalanan po yung isang agent, dapat po ipatawag siya kasi nagsasuffer po yung karamihan dahil po dun sa kanilang kasalanan. Tama, Sana po, I agree with that, Mr. Robles. So, yung sabi nyo kanina, identified yun din daw yung sabi mo yung lugar at mga lotto agents na palaging nagkakaroon ng cancellation. Then, yun dapat ang ipatatawag nyo, yun dapat ang i-terminate nyo yung kanilang kontrata. Bakit yung 2,000 nadamay? Ito po, sample. Ma'am. Sample. May sample, ano po yung sample niyo, ma'am? Ano po ito, ma'am? Sample po yan ng mga tickets na hindi namin makancel kasi nga dahil nga po sa yung walang cancellation, ang problema po dyan sa scanner. Scanner. Okay, hindi Yes, ko maintindihan to. Halimbawa, Ang taya sa 310, ang taya lang dyan is 10 pesos, nagiging siyang 310. Binabasa po wala naman siya nakaguhit, pero binabasa yung 300. Ganun po. So- Ito po naman yung sa scanner. so scanner ang may Ito, problema. So, kunyari, ang taya mo is, magkano ulit? Ang taya? Ang taya ay 10 pesos lang. 10 pesos. Diba? Dalawang 10 yan. Yung isa naging 300. Okay, dalawang 10. Opo. Hindi, 210 yung isa. Opo. Ay, bali, parang may binasa siyang isang 300, isang 200. Ito naman po yung sa printer error. Ay, sa thermal error. Printer error din, kasama na sa thermal. Okay. Na ayaw tanggapin ng customer kasi punit. Pero good ticket naman sana siya. Kaso lang punit, hindi tinatanggap ng customer. Bakit na po napunit? Sa thermal po. Sa thermal. May mga thermal po O kasi. kahit na siguro ako mananaya, pag nakita ko punit, huwag ko tanggapin yan. Baka mamaya, pag nanalo yung ticket ko, invalid. So, again, maging cancellation yan. Yan. Sagot na namin. Kumbaga, babayaran Kakainin nyo na yun. Oh. Laban na lang. Yan ang mga legit na cancellation. So, maraming dahilan. Yung sinasabi niyo po, naintindihan ko kayo, Mr. Robles, may mga gustong rumakit, gustong labanan, nagigirila kung tawagin, against PCSO. Okay, legit yun. Dapat yun ang mga parusahan. Huwag yung mga talagang honest to goodness na pagkakamali na At saka- hindi nila beyond their control. Tulad nun, yung... Tsaka po kumbaga bigla kasing nagkaroon ng cancellation, wala man lang leeway na pwede kami tumawag. Kunyari may cancel kaming malaki, pwede sana namin itawag sa hotline. Kahit pagtawag sa hotline, wala eh. makorek. Wala eh. Okay. Ayun, binigyan sana silang leeway o pagkakataon na para maayos yung problema tungkol sa cancellation kasi ang nangyari, kapag wala ng lunas right there and then, silang umabono. Tama, ma'am? Po, kami po. Kayo umabono. Tulad nito, ang may problema, yung printer, yung pagbasa ng printer. Cancellation yon, silang nag-aabono. Siyempre, sabihin ng mananaya, hindi naman yan tinaya ko, bakit nyo ako bigyan ng ganong ticket na mali? Of course, cancel na yun. Kasi sabihin ng tao, hindi ko na ituloy yung laro ko. Abono sila. So yan Mr. dapat Chair. ang i-correct ninyo, hindi yung i-correct by way of terminating their contracts. Hindi po termination yun po. Ang ginawa namin, ni-stop po muna namin yung reimbursements, cancellation process namin. Kasi na yun with a large volume po, kung 500 to 600,000 a day po, very telling po yun kasi po ulit. Pero you're right, we will, in fact, yung mga legitimate concerns like oversensitivity, we forwarded it already. I know. Yung nga sinasabi kanina, masyado kayo naghihigpit until such time na ginawa niyong rason, yung paghihigpit, na hanggang sa ma-terminate sila. Di ba? Miss Pauline, sinasabi niyo, Xavier, na sana. Mr. Chair, hindi po. We cannot coexist without the traditional dahil marami pa rin ho talagang nasa traditional. In fact, iba po ang market ng traditional. Iba rin po yung nag-online. I understand. Kaya nga po, sir, if I may, there is always a different market for the online kahit po sa ibang bansa. The traditional, the over-the-counter po is always there. Kasi po ang nature po ng mananayatin is very superstitious po yan. Suki-suki po yan. So we understand that, but we will seriously look at the problems po ng mga legitimate cancellation. Yan po, I will promise you po, after this we will have to sit down on that. Maybe we put a cap on saan ang pwedeng... And then if you were to ask me, Mr. Chair, yung mga cancellation na beyond their control na may problema ay PCSO, dapat ma-refund, ma-reimburse yung mga nag-abono. Ibalik yung mga pera nila. Kasi karamihan sa mga teller ay nag-abono. Kasi hindi naman nila kasalanan eh.
Bakit hindi? Now, Mr. Chairman, sino ang provider ng system sa Lotto outlets? Ito sa joint venture po. Ano pong pangalan? It's a Pinoy Lotto So, yung joint venture. yung physical Lotto outlets, yung sinasabi nila na may printer, magbibigay ng thermal paper, ang provider niyan is Pinoy Lotto. So, dapat ina-assess din ninyo siya anong performance ng kanyang system. Kung punit ang thermal paper, yung dust ay nag-accumulate, nasisira yung pagbasa ng mga QR code or whatever, mga 10 pesos, 300 pesos ang lumalabas, software problem yun. Is that your responsibility as PCSO or as a provider's responsibility? Well, yung papers po, if that is defective, then we are to blame. Pero again, kung hindi naman po yun ang reason, we have to look into it if it's really the paper. Kasi sabi ko nga sa inyo, hindi naman po across the board yung nakita namin eh. Very specific Hindi, pero areas po eh. alam ko yung meaning nyo, Mr. Robles, nang nakita ninyo. Siguro you looked at your computerized systems, yung online ninyo. Pero ito yung reklamo hindi nyo makikita eh. Yung punit yung papel, mali ang pagka-print. Ang nasa lahat, di na nila rin-report eh. Hindi nyo nakita yan sa main office ninyo. Imposible na. Pero now, nalaman nila na alam na ninyo na marami palang nagtitiis na lang, ina-absorb na lang yung loss kasi there is no effective reportorial system. You must put one in place. Require it from that provider, Pinoy Lotto. Pinoy Lotto? Dapat galingan ni Pinoy Lotto. Tapos dapat may feature naman ng immediate cancellation. That should be a feature. The immediate one, yung pagka-place ng bet, it's either hindi nagbayad yung tumaya or whatever, dapat may feature na cancellation of the bet. Software. May reason. At binigyan na reason. Bigyan ng reason. May lagyan ng menu of the reasons. Yes. I mean, hindi pa software lang Yes. po. Hindi pa software Parang sa lang kayo, po hindi yan. na mag-abono yung mga teller. Pacific Online Systems Corp, you know how to write code, di ba? I mean, kanda Hindi, yung Pinoy yung... Hindi, pero asking them, kasi online betting din sila eh. That's code. Madali lang yan sa code, right? Yes, Mr. Chairman. Pwede po siyang additional. You can give a grace period of 2 minutes. Meron siyang 5-minute na. 5 minutes, grace period. Dati po sa traditional system. Di ba? I mean, tinatanong lang kita as not as the but parang as someone in the business, di ba? Parang kayang gawin yan, no? It should not be insurmountable, di ba? Yes po, So, 100%. ganun lang siguro, Mr. Chairman, to the PCSO family, itrato yung pamilya din ninyo itong mga outlets natin. Ngayon lang ba sila nagkaroon ng tayo makasalita na narinig ninyo? Wala ba tayong regular wala bang wala na intervention ng Senado? Wala bang regular stakeholders forum or summit, whatever? Acknowledge AGM. This Gaboy, siya po ang head ng aming branch operations. He's been here for the longest time po. Go ahead and state your name. Sir, I'm Remelisa Gabuyo, the AGM for Branch Operations Sector, handling all the Lotto agents po. Sir, kami po in partners po sa kanila. Lahat po ng concern nila, last December po, lahat po ng branch managers natin, nag-meeting po sa kanila para to address po lahat ng mga concerns nila. Please understand that we are transitioning into a PLS. So lahat po kami, October po nag-start yan. Marami po kaming naging challenges. So ngayon we are, October lang po. So we are very sensitive po, that is right. Pero po yung sinasabi nilang concerns nila, in-elevate na rin po namin yung sa JV Lotto. So we are addressing po that one. Sige po. Okay, thank you. Now, doon ako sa nagbumangkang kawawa yung mga teller. Ilan na po sa inyo po monitoring ang na-cancel dahil ang pagkakamali ay sa printer, ang pagkakamali ay sa system? Reported lang po nila ngayon sa amin yun eh. Siguro po may mga na-receive na po kaming about mga 25 lang po na sumusulat sa amin for their concerns na ganun po. Pero isn't it right? Tama si Senator Coco Pimentel, na-evaluate niyo po yung provider niyo, yung Pinoy, anong pangalan nun? Yes sir. Sir, we Hindi already... kung kinakailang sibakin niyo yun at magpaano kayo muna, magpa-bid kayo ng bagong provider. Sir, we already wrote din po regarding these concerns And po. what was their answer? With the letter you sent them?
Wala pa po kaming na-receive Oh. na ano po. Kailan kayo sumulat sa kanila? Parang 2 weeks ago po, sir. 2 weeks ago lang. Apo, Matagal na Your Honor. itong problema to. Ang cancellation nag-start ng November po nag-start yung cancellations. November 30 po. Okay. Ma'am, regardless kung magkano amount, basta yung na-cancel yung ticket dahil sa computer system, kasalanan po ng Pinoy, pangalan niya ulit? Pinoy Lotto po. JV Pinoy- Pinoy Lotto. Pinoy Lotto at kasalanan po ng PCSO, gusto ko po ma-refund. Basta't valid, pag may mga kopya sila ng mga ticket, pinakita sa inyo, i-refund. Wala na pong cheche boreche. Gusto ko po ma-refund. Magkano ang sweldo ng mga teller? Below minimum, kung minsan wala pa sa minimum. Pagkatapos, dudugasan pa. I-refund. Hindi ako papayag. 400 pesos a day, tapos mag-abono sila 500. Di ba? Refund po. Hindi ako papayag. Lahat ng mga teller na nag-abono dahil sa kasalanan ng Pinoy Lotto, magpakita kayo ng ebidensya at kailangan i-refund. It doesn't matter kung yung Pinoy Lotto mag-refund o yung PCSO. Sige po, we will take that in consideration. Lalo na po kung valid talaga. Kaya nga po sinulatan namin, we have to check kung totoo yung oversensitive kasi maaari nga naman po talaga. Sir, so we will just allow us po to do the processing lang po kasi maa-abuse din po. Ganyan po yung nangyari nung nakaraan po. I understand, of course, sir. Pero kaya sabi ko nga, magpakita lang sila ng ebidensya na yung cancellation ay pagkakamali ng Pinoy Lotto at ng PCSO na walang kinalaman sila. Opo, we will determine that po. We will determine that Once po. determined, kailangan i-refund sila, yung mga teller. Kasi sila po yung tinatamaan, sila po yung nag-abono. Yun po yung point ko rito. Nagkakaintindihan po ba tayo? Okay? So, Miss Salvador, okay sa inyo? Ito, soli ko na pong ticket nyo. Okay, resibo nyo po ito para maka-refund po kayo. Sayang din po yan, ilang hundred yan. Kasi yung iba, sir, naitapon na. Wala na. Naitapon Yan ang problema. na Wala na kaming proof. Wala na, paano yun? Wala bang way na malaman yun, Mr. Robles, sa computer? Sige po, ipakita natin yung sa PCSO later para Nagbigay pa ako ng letter sa kanila nung pag-start ng cancellation, Kailan po? November, I think it is November. Monday yun eh. Tuesday, Monday. Nagpasa na ako ng letter. Nung November? November 13 siya nag-start. Hapon nagpasa ako ng letter sa kanila. Okay, sige, May November mga 13. pictures yun. Nakatanggap kayo ng reply dun sa letter nyo? Wala po. Nagpa-follow up lang po ako. Tapos, ipinasa ako sa gaming department kay... Forgot the name. Okay. So in short, nagkaroon ba ng resulta yung pagpapalop niyo po? Wala pa po hanggang ngayon? Bali, ano daw po, for, ang tawag doon, yung parang for discussion pa. For discussion. Ayan po, Nag-follow AGM. pa ako kay Mr. Randy. November 13 hanggang ngayon, November, December, January, 2 months na, wala pa rin siyang nakukuhang kasagutan doon sa kanyang problema. At pinagpapasapasan siya parang bola. Yes, ma'am. Your Honor, nakipag-meeting po ako sa kanila, if you remember po. Ma'am, yung meeting po natin regarding po dun sa nawala ng machine. Hindi po, marami po yun. Kasama po yung kasama din po. Meron po tayong minutes niyan, ma'am. Yes, ma'am. Continuous po na nakikipag-usap po kami sa inyo. Bali, Lagi ma'am. po yan. Our office is always open po sa inyo. Lagi po yan. Meron po tayong mga minutes of the meeting po yan. Bali, ang meeting po natin noong December 21. Apo. Regarding po dun sa mga nawala ng machine. Tapos, sinama ko na rin yung sa cancellation at saka yung mga Yes po, Lotto pati sa hours. thermal rolls. Opo. Pero no more, hindi na ulit ako nag-ano ng letter sa inyo. Opo. Yun lang po. Pero once in a while, nagpupunta ako sa PCSO para ma-clear ko lahat yung mga rumors na lumalabas sa mga Yes FB po. page. Yes po. Unless kung mayroong mga katanungan pa si Senator Coco Pimentel sa susunod na hearing natin, for now I'll suspend this. Iimbitahan ko po yung mga taga-Office of the Ombudsman para kunin natin opinion tungkol dito sa mga violation, glaring violations, as a matter of fact, na ginawa ng PCSO, kung meron bang makakasuhan dito sa graft and corrupt practices. So,
mas maganda magsalita yung Office of the Ombudsman. Yes, Senator Coco. Okay, kanina Mr. Chairman, na-establish natin na sabi ng PCSO may kapangyarihan sila to use a certain fund to augment the price, the jackpot. Do you also have the power to access a certain fund to reimburse these tellers na naapektuhan ng ating this well-documented cases of loss not due to their fault or negligence but due to the system, fault in the system? Can you do it? Hindi abot na 1.7 billion yan, na tulad ng inaugment ninyo sa prize funds. Are you asking the chairman or I'm asking them if they believe that they have the power to set aside funding to compensate our tellers. Okay. Sir, Senator Coco, kasi nasa banggit mo chairman, kasi kung binigit mo si chairman pasagutin natin. Kung hindi, are you addressing that question to AGM? Pwedeng si chairman, pwedeng si GM. Those who are familiar with their laws. Kasi naka-cite si GM ng legal basis to augment the prize fund, the Okay, jackpot. So, sige, umpisa natin si chairman. Chairman, would you like to answer the question of this Senate Minority Leader? I would like to suggest that since these are operational concerns, actually, not really policy issue yet. It's a matter of finding funds where we can help the lotto agents who suffered certain damages. These are concerns that should be addressed by the finance people, accounting, budget, and maybe in consultation with COA. Then when the consultation is done and it needs board action, then we will act on it. Pero siguro naman offhand, if you can, you have the guts to augment your jackpots by 1.7 billion, you can set aside fund to compensate the real damaged tellers and lotto operators. Of course, ang understanding natin kanina is aware kayo that some are gaming the system, trying to game the system. Hindi kasama sa usapan yung mga yon. Okay? Ito yung mga kasama sa usapan natin, yung sila Miss Salvador na kitang-kita nyo naman from experience yun, real life experience yun eh. Okay? Yun ang basta look for that fund that i-announce nyo na there is that fund so that you can help them. Kaya nyo nga yung 1.7 billion, ang laki lang to augment the jackpot prices. Kaya din niyo po ito. I'm sure. Yes, Mr. Chairman, I fully agree with this statement, and we will exert effort to find the funds. Thank you. Senator Coco, Senate Minority Leader Coco Pimentel. As I promised earlier, para mapagbigyan natin yung maraming mga katanungan mula sa mga maraming mananaya, I would call for an executive session, Senator Coco, tungkol dun sa nanalo para gusto ko malaman yung identity noon natin sa Senado in an executive session nang sa gayon masatisfy natin yung mga mananaya. Kasi ang sinasabi, ito'y kumakalat na haka-haka na tropa raw ni GM ang nanalo. Yun lang. Can we do it now? Yes. Yeah. Siguro secure natin yung lugar at maraming maalis dito muna. Okay, so session is suspended for the meantime. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Remy Nonan, we're so sorry for those tellers na nag-abuno pa. Thank you Senador Raffy Tulfo and Coco Pimentel. Pahayag naman ni Catalino Palabres, sana pag-usapan din ang guarantee na legitimate, credible, honest, clean, at religiously ang pag-draw nila. Iyan ang pinaka-importante na dapat pag-usapan tungkol sa lotto draw. At ito naman ang saloobin mula sa ating kababayan na si Manuel Gorano. I could sense that this Robles is a good talker, a master of deceptive narratives, and play of words. It will be on your own risk to believe on this kind of person. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.